Hi guys! Good morning, good afternoon, good evening. So, ayun nga. Before I start discussing what I wanted to say, please like, comment, subscribe, and support po and share this video. I know I don't have that much. Actually, 4 lang yata yung aking subscriber. Pero, I will use this platform para i-share sa inyo yung aking ilang observation dito sa nangyayari sa gobyerno ng Pilipinas. Okay? So, may nagsabi kasi sa akin na dapat daw maayos ang sistema ng Pilipinas bago maging okay ang Pilipinas. Dahil meron daw 3 sangay. Which is, I know naman. What is that sangay? We have the legislative, executive, and judiciary. FYI, alam ko yan. So, yung legislative, sila yung binubuo ng Congress and Senate, right? Tapos, yung atin namang executive ay yung tagapagpaganap, which is the President of the Philippines. Siya yung tagapagpaganap ng mga ganap na nangyayari sa Pilipinas. Siya yung nag-uutos na you do this, you do that. And also, the judiciary, yung hukom naman. Sila yung mga Supreme Court, mga ganyan. Okay. Sabi daw, dapat maayos yung ganong sistema ng mga sangay. Naniniwala naman ako dun na dapat maayos. Kaso nga lang, kung ang presidenteng iniluklok nyo ay hindi matino at hindi maayos, paano mong aayusin yung sistema? So, bago mo sisihin yung sistema, tignan mo muna yung niluklok mo. Kasi kung yung niluklok mo ang magpapa-implement he will be the one to tell you do this. Because I'm the President of the Philippines, you do this. You listen to kung ano yung makakabuti. Kaso, kung ang nagluklok ka nang hindi iniisip yung makakabuti sa mga Pilipino, and you know for the fact that I'm telling the truth. Kasi tinan mo ano nangyayari ngayon. Bangag. Maliban sa bangag, hindi naman sabi-sabi lang, may video. Tapos, authenticated pa sa Amerika. Hindi naman ilalagay ni Maharlika ang buhay niya sa panganib para lang manira. Hindi siya gagastos ng salapi para ipa-authenticate kung totoo yung video. Tapos meron naman nakapag-proof Agent Morales. He was there. He was there when they're supposed to puntahan yung mga adictus. 'Di ba? Nandiyan din si Cathy Binag. May mga proof, may mga witness. 'Di ba? May mga legal at totoong witness. So yung naluklok addict. Paano makakapag-isip ng tamang sistema? Sige nga. Hindi lang sa hindi addict. Gahaman sa salapi. Bakit siya gahaman sa salapi? Wala nang ginawa kundi magparty sa Malacanang. At may nirenovate pa yung Malacanang. Pinaganda, ginawang yung palasyo. Na ang daming nagugutom na mga Pilipino. Inuna pa yun. 'Di ba? Ano pa? Nagbenta ng ilang tonelada, tons of gold ng Pilipinas. Saan ginamit? Hindi rin ma-explain. Maayos ba yung sistema na sinasabi mo? O yung mga sangay na sinasabi mo? May nagawa ba? Wala. Kasi nga, yung tagapagpaganap na Pangulo, bangag, walang puso sa mga tao. Hindi naman ang pinag-uusapan dito kung si BBM o Duterte. Ang pinag-uusapan dito kung sino yung totoong may malasakit. Kaso it happens na ang mga Duterte ang nagbibigay ng totoong malasakit. And hindi yan chismis. It was proven when PRRD was the President of the Philippines, right? Yung mga addict, pinoprotektahan nyo yung mga drug lord right now. Pero what about yung ilang milyon, thousands of people na affected ng drugs?
So you guys are protecting the human rights